may mga bagay tayong sana ay napag-aralan natin ng mabuti sa school. Kagaya ng ako, sana nag-aral ako ng English, talagang minaster ko na sa school. Eh hindi ko pinapansin eh. Tapos yung ano pa, yung paborito ko kasi nun, science at saka kasi o yung history. Yung English at saka yung tamang pagsusulat or pagsasalita ng Tagalog. Kahit Pilipino tayo, marami sa mga Pinoy ang hindi marunong mag-construct ng tamang mga paragraph, mga sentence sa Tagalog. Tagalog 'yun. At sana tinuro din sa school yung finances. Kasi tayong mga Pilipino, marami ang mga nalulunod sa utang, nalulunod sa problema dahil sa pera, dahil sa kakulangan din ng education tungkol sa pera or financial literacy. Yan yung hindi tinuturo kasi sa sa school. Self-taught lang tayo sa school, yung mga magagaling magnegosyo sa school. Sila yung sila yung pagdating ng panahon, sila yung nagiging angat sa buhay kung dadalhin nila yung pagiging negosyante nila. Ako, hindi kami totally angat sa buhay, medyo okay lang, sakto lang, nakakakain, may sasakyan. Ayun, nasa private school yung mga bata, pero hindi solid na kagaya ng iba na kahit wala nang gawin is okay na sila. Madami pa rin akong hataw. Kasi ako, nung bata, kung susundan ko yung pattern ng namin, pamilya namin, doon din ako sa doon din ako sa tipong nabubuhay lang sa sa renew, utang, renew. Although syempre, along the way nagkakaganyan tayo kasi may credit card, may mga ganyan-ganyan, yung mga although na-afford natin like home credit card, mga pwedeng i-loan tapos mababayaran natin, pero ginagamit natin yung paglo-loan na yon for business. Pinagdaanan natin yan yung financial kasi literacy, napakalaga sa buhay natin kasi usually mga Pilipino is gumagastos sila ng sobra sa kanilang kakayanan. Alam na nila na yung sahod nila ay sakto-sakto lang, tapos nakakita sila, uy, sale ngayon sa sa SM, ayun, mag-SM, tapos magtataka sila bakit kulang. Kasi kung sakto lang yung sahod mo, tapos gumastos ka ng extra, which is sometimes okay lang, kung mababawi mo naman. Pero yung palagi, yung nagiging luho na, gumastos ka, tapos next sahod, magtataka ka bakit kulang yung sahod mo. Kulang ka na naman, then kinuha kang ninong, nagkaroon ng emergency, di lalong kulang ka na naman next time kasi uutang ka. Ano yung chance mo? Chance mo is bonus at saka yung yung 13th month, yan na lang yung inaasahan mo nun, para yun ay pambabayad din sa utang, which is dapat ay ini-enjoy mo tuwing magpapasko. Ang nangyari, magpapasko, stress na stress ka, pinambayad mo yung mga 13th month mo at saka yung mga bonus mo na yan para lang mang-utang ulit, para mag-renew. Ayan na naman tayo sa paparating na taon na naman. Ulit-ulit na naman yung mangyayari. Ulit-ulit na lang. So yung buong taon mo, ganyan, nasa rat race ka, walang mangyayari, At saka isa pa sana na tinuturo din sa school is yung emotional intelligence. Yung pag-handle natin ng emotion. Minsan kasi dahil sa emotion natin napapahamak tayo Madalas tayong mga tao na buong mundo. Kapag ka masaya tayo, ang bilis natin mag-promise. Pagka naman tayo, pagka galit, ang bilis natin magdesisyon. Wala na, kung gusto nyo, na lang tayo, quits. Tipong gano'n. Yung mga sinasabi mo kasi pagka galit ka, hindi ikaw yun. Kung yung iba sinasabi nila, dun mo malalaman yung pagkatao ng tao pagka galit. Hindi ikaw yun minsan mas vulnerable ka na madaling matuksong sabihin yung mga nakakasakit. So, sa madaling salita, spiritually or sa mga Christian, sasabihin nila pagkagalit ka, doon ka madaling matukso ni Satanas. Doon ka madaling bulungan. Sige, suntukin mo na siya para masatisfy ka. Suntukin mo. Sarap suntukin yan nakakainis. Yung mga tipong ganon. At yung pag-handle natin ng emotion, makakatulong sa natin yan yung tipong madidepress ka, ma-anxiety ka. Pagka hindi mo na-handle kasi yung emotion mo doon yung punta
lalo na sa mga kabataan ngayon, konting konting napagalitan, di na nila ina-analyze yung mga pangyayari. Di na nila ina-analyze na bakit sila napagalitan, ano yung mali sa ginawa nila. Tapos biglang may gagawing hindi maganda, like magre-rebelde or gagawa ng mga bagay na hindi na pwedeng ibalik, like tinatapos yung buhay nila, no? Kailangan maging matalino tayo pagdating sa emotion natin. Na-edit yan sa kaloob-looban. May time na na-hurt ako sa mga kaibigan ko dati. Bakit hindi nila ako in-invite? Inaral ko bakit. Nasaktan ako bakit hindi nila ako sinasama sa mga nila. Inaral kong mabuti. May reason bakit hindi nila ako sinasama. Unang-una, hindi ako umiinom. Paepal ako pag inuman, no? Tapos ilang beses na nila akong in-invite. Hindi ako sumasama. Lagi akong may dahilan. Tapos may sinasabi pang extra, like ano yan, inom na naman, talagang mga tipong ganon, no? Epal, kumbaga kups sa mga magkakabarkada pagdating sa salitang inuman, ganon. Inaral ko, no, di ka na namin invite kasi di ka rin naman sasama, tapos ang dami pa sinasabi. So kasalanan ko rin, tapos masasaktan ka dahil hindi ka in-invite. Yung aralin natin, no, aralin natin yung mga ganyang bagay. Hindi ko naman sinasabing useless yung tinuturo sa sa school eh. Hindi ko sinasabing useless. Na sana nadagdagan ng ganon. Yun yung punto ko. Lahat mahalaga yan. Minsan may time dun sa isang podcast sinabi ko rin na iniisip ko na ano ba naman, anong kwenta ng algebra, anong kwenta ng mga yan, anong kwenta ng ni Rizal, ba't pa itinuturo yan, no? Yun yung iniisip ko eh. Anong kwenta ni Alexander the Great, anong kwenta ni Genghis Khan, ba't pa natin naaral, sabi ko. Hindi naman natin magagamit sa buhay-buhay natin. So ito yung naging theory ko dun sa podcast. Although hindi mo magagamit yan sa buhay-buhay, yan yung naging yan yung naging way para ma-sharpen yung utak natin. Ma-sharpen yung utak natin sa pag-memorize. Dun lumalabas yung motor skill natin. Nagamit sila, Rizal, ganon, inaral natin yung buhay nila, pumasok sa isip natin, meaning gumagana yung utak natin, pinapagana natin, hindi lang siya nakatambay, stagnant or kung ano man yung tawag sa ganon, no? Parang sa kotse, bakit may mga mekaniko na sinisindi lang yung kotse tapos ginagas-gas na ganon, hindi naman umaalis, no? So may dahilan bakit nila ginagawa yon, no? Para no, yung battery at para sabi nila dapat daw ganon. Kung alam nyo bakit ganon, pakisabi na lang sa comment. Then yun din yung ginawa kong example, no? Tinuturuan na magbilang yung sa gym. Binibilang niya 1 to 100. Sabi niya 1, 2, 3, 4. Ba't mo pa tinuturo sa akin yung pagbibilang? Ano naman yan? Sabi, di ko naman magagamit yan sa gym na to. Hindi niya alam na habang tinuturuan siya ng pagbibilang, yung muscle niya lumalaki. Ganon tayo sa education. Tama ba yung example ko? Parang ang gulo, no? Pinofocus ng tao na nagbibilang, nirereklamo niya yung binibilang niya. Hindi niya alam yung benefit sa muscle niya, yung dahilan doon kung bakit siya nag-aaral na magbilang. Ayun, no, para sa akin yung education dati kasi iba yung tingin ko na ganun, ba't pa natin inaral ito, ang daming sayang na yun pala yung naging dahilan kung bakit nagiging sharp yung utak natin, nagiging matindi yung motor skill natin. Ewan ko lang ngayon, yung ngayon kasi parang kakaiba parang ang hirap sa totoo lang, parang ang hirap. High school pa lang may mga pinag-aaralan na sila na inaral namin nung nasa college. So I think nag-i-evolve pa yung education natin, education. At one day more on AI na yung mga pinag-aaralan natin. Yung AI na yan, yes, pwedeng maging pandaraya yan Pero at the same time, pwedeng maging way mo para mas matuto, mas mapadali yung pag-aaral mo. Pwedeng pandaraya kung ang ginagawa mo is igawa mo ko ng ganito tapos hindi mo man lang binasa. Kung talagang pang-education yung gagawin mo, igawa mo ako ng ganitong bagay tapos binasa mo, inaral mo, then mapapatanong ka, bakit ganito, bakit ganyan. Pwede mong mas i-expand pa yung knowledge mo tungkol sa lesson ninyo. Ako kasi, yung ginagamit ko ngayon yung AI para mas matuto pa ng mga bagay-bagay at
gamit na gamit sa akin yung AI. So sa mga estudyante, sana yung AI gamitin natin bilang pampatalino natin, kasi once na tumanda na kayo at hindi na ninyo mabalikan yung free education na nakukuha ninyo ngayon, although nagbabayad yung parents natin, no, para sa inyo free yan, libre na education na nakukuha natin. Kagaya sa akin, sabi ko nga, sana inaral kong mabuti yung English kasi magagamit ko sa pagsusulat ko, paggawa ko ng kanta, paggawa ko ng mga kwento. Like mahilig akong gumawa ng ng stories, mga ganon. Sana ganon natin gamitin yung AI. Magiging mas powerful yung AI sa mga paparating na panahon. Kaya dapat ngayon ay alam mo na kung paano ito gamitin at paano ito magamit sa pag-aaral mo. I think hanggang dito na lang kasi malapit na rin ako sa gate. Kailangan talaga dito isara na natin yung ating usapan. Okay, hanggang dito na lang mga tol dahil malapit na ako sa gate. Maraming salamat and God bless.